ready ka nang magpakasal. Number 1, it's your own decision to get married. Number 2, financially independent. Number 3, ready na kayo emotionally and mentally. Number 4, align ang future plans ninyo. Number 5, you accept that marriage is a lifetime commitment. Number 6, you feel happy to get married. Overall, you feel positive about getting married. May mga stress man sa wedding preps, pero at the end of the day, you are happy and excited to spend the rest of your life with that person. Ito na nga, kasama na natin today para tulungan tayong mag-budget. Let's all welcome Camille Fornella! Hi! Hello po mga kada and hello Miss Emma. Good morning. Good morning. Good morning. Siya yung kilala sa tawag na The Budgetarian Bride. Yes. Bakit ba ito yung naisip mo? Actually, nung ikinasal kasi ako, ang dami kong na-realize na parang ang dami palang pwedeng pagandahin pa, ang dami ko pang pwedeng gawin. And after nung wedding ko, shinare ko na lang yung tips ko sa mga friends ko. Tapos, they find it helpful. Tapos, nag-decide na akong gawin siyang public page para mas maraming soon-to-weds pa yung mas ma-inspire at mas makatipid dun sa mga ideas na pwede kong ibigay. Kasi balita ko, kasi marami na rin naman akong friends na nagpapakasal. So, narinig ko sa kanila na meron pala kayong Facebook page or group na ito yung lahat brides lang, tapos nag-uusap kayo sino bang okay na coordinator. Di ba parang lahat nagtutulungan na itong makeup artist hindi pala to okay. May mga ganun pala. So ikaw, ginawa mo na publicly para mas matulungan. Pag-usapan naman natin yung wedding mo. Magkano ba ang gastos mo nun? At ikaw ba ang nag-coordinate, nag-organize lahat nito? Actually, ako yung nagplano talaga nung wedding ko. And ang total price nun is 300,000 pesos for 200 guests 200? 300,000? Yes. Wow, paano nangyari yun? Of course, you really have to know your non-negotiables. Ano ba yung mga pinaka-gusto mo for the wedding? Ano yung gusto mong makita? Ano yung gusto mong ma-experience? And pinaka-importante, ilan ba yung bisita na gusto mong i-invite sa wedding mo? So, yun yung kailangang i-factor in mo para sa presyo, ma-achieve mo kung ano yung budget na meron ka. So, para sa amin, yung 200 guests, sila yung medyo kumain talaga ng chunk of budget because when you invite guests sa wedding mo, per head yung bayad sa catering. So, ayun, I think around 300 to 500 pesos per head. Ano bang inclusions nitong 300,000? Kasi ang daming nagaganap sa wedding eh. The ceremony itself, tapos may reception pa. So ano bang inclusion nitong 300,000? Of course, yung photo and videos dahil importante. Yan yung i-look back mo, di ba, after the wedding. Of course, the wedding rings. Ayan. And then the hair and makeup and yung wedding gown. And syempre, uso ngayon kapag preps, nakasuot ng bridal robe. And yung shoes, yung perfume ng bride at ni groom. And minsan meron din tayong other expenses na related sa wedding pero hindi on the wedding day itself, like the prenup shoot. So you have accommodation for that, transportation, and bayad sa mga suppliers. Minsan kasi iniisip natin, kaya hindi tayo agad nagpapakasal. Kasi nga, budget, yung pera, parang mag-iipon muna for this wedding. Pero hindi pa naman pala kailangan ng ganun kalaking ipon ang kailangan. Parang kaya naman palang budget, pero hindi ba naapektuhan ng quality? Yes. So, isa rin yun sa importanteng i-consider kapag ka nagpaplano ng wedding. Hindi pwedeng laging pinakamura. You also have to look dun sa mga value for money na wedding suppliers. Yung bawat ilalabas mong pera or bawat piso na gagastusin mo ay sulit talaga and ma-experience mo yung wedding na matatawag nating dream wedding ng isang bride. Linawin lang natin sa mga kada, you're not a coordinator. Ikaw ay consultant. Yes po. So, pwede magpa-consult sa yung mga soon-to-be married couple para matuto silang mag-budget din sa kanilang wedding. Yes po. Ano pa yung ginagawa mo or advice mo sa mga couple? Usually advice mo? Yes. So, ang pinakauna kasing problem ng mga ikakasal, yung after nilang mag-yes sa proposal, is they don't know where and how to get started with the wedding planning. Parang gusto ko ng gown, gusto ko ikasal sa ganitong lugar, but saan ako magsisimula talaga? So, that's where I come in. Binibigyan ko sila ng checklist, step by step. From the moment you said yes, dun sa nag-propose sa'yo, hanggang sa wedding day mo, I have a checklist of that. So, I give them pointers, paano magpili ng date ng wedding, ano yung venue, budget, ano yung mga dapat kong i-hire na suppliers, and when to hire them. Ilang months ba yung preparation or years dito sa wedding na to after you
who said yes? So, depende yan, again, sa wedding suppliers na kukunin mo. Kapag yung mga talagang in demand, like celebrity suppliers, ayan, at least a year before, kailangan i-book mo na sila kasi agawan sa date. Pero kung halimbawa naman na mga medium na suppliers lang or hindi ganun karami pa yung client, pwede yan 6 months to 1 year preparation. Meron ka na bang nagawan na sobrang baba ng budget pero ang ganda na ng wedding na naganap? At magkano yun? Yes, actually meron kaming isang member sa aming community, 30,000 pesos budget, less than 30 na wedding guests. And meron na siyang wedding ceremony and reception. Ang reception niya ay sa Samgyup Restaurant. Oh. Because it's a K-drama-inspired wedding. Uy, ano pa yun Unlimited. Yes! In fairness! So, less than 30 guests, ang gastos lang nila sa 30,000 for the entire wedding. So, meron na siya dun wedding ring, Yes. and then yung kanilang Nakadamit na siya, yes. Okay, yun yung pang budgeted Super talaga. tipid na talaga. Okay, ito namang mahal. Nasa tingin mo, yun talaga yung pinakamahal, pero maganda na rin yung wedding na ginawa nila. So, Magkano? within our community, we had a poll or survey about it kung magkano yung budget nila and saan sila kinasal. And yung biggest na nakita ko is 1.5 million sa Tagaytay. Okay. Ilang guests to? 200 guests. 200 guests na rin. Yes. So, kasama na din dito lahat, included na. Yes, Photo, I think video. medyo mahal talaga kapag Tagaytay because it's a very popular wedding destination. Dahil about, eto naman tayo, about yun sa big ceremony or big wedding, di ba meron mga groomsmen, bridesmaids. Yes. Ang tanong, yung mga damit ba nila, kailangan sagot ng couple? Depende yon sa setup. So, ang sa akin, kung nagtitipid kayo and gusto mo talaga na makabawas sa expenses, pwede namang ipasagot natin sa mga abay and we can already consider that parang gift na nila. And you meet halfway. Kung sagot nila yung suot, ikaw naman yung sumagot ng hair and makeup artist nila and ng accommodation. Oo, depende sa inyong Yes. pag-uusap. Meron bang golden rule dyan pag mag-uusap na kayo about wedding? When it comes to the golden rule, I always give the advice na you tell them your rules up front. For example, kukunin kitang abay, sasabihin ko na kaagad sa'yo the expenses that you will incur later on. So that alam mo rin yung pinapasok mo, hindi yung umuo ka as abay, tapos later on malalaman mo, sasagutin mo pala lahat. Paano? Halimbawa, kinuha mo akong abay, ano ba yung mga sasagutin ko? So for example, sabihin ko, "Hi Emma, gusto ko lang malaman mo na ikakasal na kami ni Jeff. Pwede bang kunin kitang abay? And if you're going to say yes, is it okay for you kung sagot mo na yung outfit? Pero yung hair and makeup, ako naman yung sasagot. And I will already consider this as your wedding gift sa amin." Oo, parang So, okay ganun naman yung din. approach ko. Yes. Ano pa yung ibang golden rule? Meron pa ba na karagdagang mga kailangan tandaan ng mga soon-to-be married couple? Yes. Actually, isa sa mga tips ko sa kanila is to manage your expectations. Because a lot of people, parang nag-expect sila na may tutulong sa'yo pag nalaman nilang ikakasal ka. So, actually, medyo busy yung mga tao sa paligid natin. So, if you actually need help, you have to ask for it. Like, for example, you need help from your parents, dun sa immediate family mo, pwede kang humingi ng tulong sa kanila. Instead of waiting, baka kasi ma-disappoint ka, walang tumutulong. But, actually, hindi nila alam na kailangan mo ng tulong. So, you have to speak up and communicate your needs. Ano na lang, di ba, kinasal ka na. Naranasan mo na lahat yung stress. Di ko alam kung na-stress ka pa or Yes. what. Yes, kasama. Paano ba hindi maging bridezilla sa iyong wedding? Yes, so ang pinaka number one tip ko for that is your wedding, your money, your rules. You really have to save up money for your own wedding kasi kapag ka ikaw yung gumasa sa wedding mo, you have the final say sa mga decisions. So kung meron kasing ibang gagastos for the wedding, ang final decision, hati rin kayo. So nakaka-stress yun kapag hindi mo matupad yung gustong-gusto mong bagay for your wedding just because hindi ikaw yung gumasto. So kung ayaw natin ma-stress, your wedding, your money, your rules. I love it. Kaya naman, invite mo na yung mga kada natin para mas marami pa silang matutunan. Yes. For sure, maraming gusto magpakasal. Kasi di ba last year, parang year of breakups pa yan. Yes. This year, baka year of weddings kasalan. naman. Di ba? Yes. Wedding year na. Kaya naman, invite mo na sila to follow you on your social media accounts. Hi mga kada! At dun sa mga bagong engaged dyan, kung hindi nyo alam kung saan at paano sisimulan yung wedding planning ninyo, follow lang kayo sa The Budgetarian Bride on Facebook, TikTok, and Instagram. May website din kami, thebudgetarianbride.com.
all your wedding planning needs nandito na. Yun, marami. May napanood nga kami, parang nakahanap ka ng hair and makeup for like 1,500 Yes, pesos. I have a Ganun story kababa. for that din. Diba? Kaya naman i-follow nyo na siya mga kada. Maraming salamat sa iyong time at sa mga tips na binigay mo for our soon-to-be married couples. At dahil dyan, meron kami nag-aalo sa'yo mula sa Miniso! Eto, kinasal na rin tong Right. director Si namin Direk. eh. Direk Carl, magkano budget mo nung kinasal ka? Thank you so much, Camille. Miniso is a global lifestyle brand offering various daily life and home essentials, health and beauty products, toys and plushies, stationery, bags, accessories, and even delicious snack items. Come and visit Miniso for a fun and enjoyable shopping experience in over 160 plus locations nationwide. Follow Miniso Philippines on Facebook, Instagram, TikTok at Miniso_PH, and you can check out their official online shops at Lazada and Shopee because with Miniso, life is for fun. Maraming salamat Thank you, again. Miss Emma. The Budgetarian Bride, i-message na kita. Pero Yes. pag nag-propose, Ready na. pag ready na, nakapag-notes ba kayo mga kada? Naku, dapat lang kasi ang dami nating natutunan kay The Budgetarian Bride na si Camille na for sure makakatulong po yan sa inyo para sa preparation nyo for your wedding. Hi mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.